Time check, alas 10 na ng gabi, saka pa natin i-transfer ang uncle nyo pabalik sa kanyang bed dahil nagustuhan niya ang makaupo doon sa kanyang Gary chair sa living room at manood ng Pink Panther. At yan, pinatugtugan natin ng pangkasal dahil ganun kahina or ka-slow mo ang pag-transfer natin sa uncle nyo. Alam nyo kung bakit? Para iwasan natin matrigger ang kanyang aggression kasi kailangan yan hindi rough yung pagkatulak ng kanyang transfer Hoyer left na ganyan. Kailangan hindi tatama yung mga paa niya, yung mga kahit gas lang ng konti ng aking kuko, yung kanyang mga balat, hindi pwede kasi yan magti-trigger din yan sa kanyang aggression. So, hindi ko inedit itong aking video. Ito talaga ang actual na kung paano ko i-transfer yung uncle nyo. Hindi ko in-adjust yung speed. Okay? Ganyan ang pag-transfer ko. Kaya siguro tataka kayo, pabalik-balik ako na ang tagal kong maglinis kay uncle kasi ganyan. Kailangan very slow motion yung pag-transfer or paglilinis ko sa kanya. Kaya yan talaga ang kaibahan kapag nasa nursing home yung pasyente at saka sa bahay. Kasi kapag tayong nag-aalaga, wala tayong hinahabol na oras. Kaya naaalagaan natin ng mabuti yung mahal natin sa buhay. Okay? So, isa sa mga natutunan ko sa uncle nyo today is meron nga siyang medyo may iniinda siyang medyo sakit today, siguro mga kasukasuhan niya, kabitlugan, ganun. So, binigyan natin siya ng Tylenol. Sabi ng doktor, every 6 hours, pero parang gumana siya. So, nawala yung kanyang bad mood. So, easy natin siyang nailagay sa Hoyer lift at na-transfer pabalik dito sa kanyang bed. Okay, so, siguro ganun kapag medyo bad mood si uncle, bibigyan ko lang ng pain reliever yung Tylenol kasi sabi ng doktor nga every 6 hours. Dati kasi hindi ko binibigyan kasi parang sabi ko baka sa mga lamang loob ng uncle nyo, yung mga liver, yung mga ganyan, yung sa kidney, pero wala na tayong magawa kasi kaysa mag-suffer siya sa kung anumang masakit sa kanya. So, yun. Medyo nakatulong, calm down siya. At dito naman sa pagkuha ko sa sling sa likod ng uncle nyo at saka sa sa pads, kailangan yung pasyente nakabend yung tuhod kapag itinulak natin. Alam niyo kung bakit? Kasi magaan ang pasyente, gaano man kabigat ang timbang ng pasyente. Kapag sinabi mo sa pasyente na bend your knees, very easy sila itulak, pakanan at pakaliwa. Trust me. Kasi kapag naka-straight yung paa ng pasyente tapos itulak mo left and right, ang hirap talaga, mauutot ka sa pagtulak. Pero yan ang natutunan ko. Ewan ko lang sa ibang caregiver. Pero kailangan kapag nakaintindi pa yung pasyente at gusto nyo ipatagilid, lalo na pag nalilinis kayo, nagpupo or ganyan, nag-change ng diaper, sabihin nyo, bend yung tuhod. Okay? Para easy sila left and right. Although may binili ako ang U-shaped device dyan sa uncle nyo. Minsan ginagamit ko, minsan hindi kasi ayaw din niya. Nagiging jacketsan siya kapag nilalagay ko yung kanyang mga paa doon. But, ginagamit ko siya. Maganda sana yun kapag naglilinis kasi pwede mo siyang itali yung U-shaped device sa railings ng bed. At magstay siya na patagilid. But, sa uncle nyo, kapag hindi lang talaga siya aggressive, okay lang sa akin na wala yun. Lang yun sa akin, yung parang support sa akin ba, kung kailangan ko. So, ayan, natapos na natin i-transfer ang uncle nyo. Ang haba ng chika-chika ni auntie, bahala kayo dyan. Kung ayaw nyong makinig sa chika ko, patayin nyo na lang itong video ko. Kasi wala lang, gusto ko lang mag-chika. Tapos nilagyan natin ng 2 pelo si uncle sa left and right shoulder niya para hindi masakit. Okay, kailangan nakaangat yung shoulder niya. At iangat natin ang ulo para manood ng TV. Yun lang. God bless. Bye-bye everyone.